Hello mga kabasic, ito na yung ating tune up ngayon at pakinggan natin muna yung tunog ng kanyang head. Hello mga kabasic, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Para makita natin yung result mamaya sa ating pag-tune up. So i-revolution na natin ng konti, no? Para pakinggan natin. So per konti lang siya, pero pag uminit ito, siyempre pag malayo ang biyahe, marinig mo na talaga yung taniktik yung kanyang valve, no? So check natin yung clearance. Tignan natin kung gaano na ba siya kalaki, kasi ang stock nito mga kabasic is yung exhaust niya is 0.12 mm at saka yung intake niya is 0.08 mm. So check na natin bago natin mamaya i-tune up para ma-sure din natin na lumuwag talaga yung kanyang mga valve clearance. So start natin mga kabasic. Napakinggan na natin yung kanyang tunog. Almost wala naman, kasi pag lumalamig talaga ang makina mga kabasic, mawawala talaga yung taniktik, yung lagitik ng ating valve pag malamig. Pag umiinit talaga yan, marinig mo na yung kanyang lagitik. So yun ang mga kabasic. So syempre simulan natin. So ito na muna yung ating tatanggalin, yung kanyang cap dito sa kanyang pagtignan natin yung kanyang top dead center para dito natin iikot yung ating makina. Okay, ito rin tanggalin natin din yan, pero kahit hindi mo tanggalin to, kasi makikita mo naman yung kanyang mark dito, timing mark sa kanyang cam sprocket, yung sprocket ng kanyang cam, no, yung cam gear niya. So makikita mo naman dyan mamaya. So baksalisin mo natin to, alisin natin itong dalawa at saka itong sa head niya para masimulan natin yung pag-tune up ng ating Honda Supremo 150. Alright. So mga kabasic, wala tayong dito sa allen wrench natin, pero no problem, kasi na meron tayo dito. Nabuksan natin yung ating isang cup niya dito. Makikita natin yung top dead center doon. Ayun. Okay, makikita natin dyan mamaya. So ika-crank na lang natin sa kanyang kickstarter. So i-crank natin sa kickstarter para makita natin yung kanyang top dead center dito sa yan, sa loob. Ilawan natin. Yan, mamaya i-top dead center natin. Okay? So tanggalin muna natin to para makita natin. So mga kabasic, first time lang to nabuksan. Ngayon pa lang unang tune up ng ating Honda Supremo. Pina-tune up na ng may-ari kasi may narinig din siyang lagitik sa kanyang mga valve pag malayo ang biyahe. Okay? So okay, so tanggalin natin yung cap niya. Syempre bago pa lang to, first time na matanggal to. So gamit tayo siyempre ng rubber mallet. Yan, yung ating pangpokpok sa side dun sa kabila, sa may tornilyo siya. Okay, itong tandaan nyo mga kabasic pala, ito meron tong yung mayroon siyang rubber. Okay, mayroon siyang ring din dito, oil ring.
baka maiwan doon at malagay sa ating makina, mahirap na. Tandaan ninyo ito. Okay? Yan. Ayaw mag-focus. Yan, ito, meron to. Kabila tayo. So, dito tayo mga ka-basic. Yan. So, kitang-kita na natin yung kanyang cam gear at saka yung timing chain niya. Ito. Yung chain niya na napakahalaga. Yan. So, ayun yung mark. Okay. Dapat yung mark na ganyan. Yan. Ayun, yun. Okay. Dapat naka-side yan dito. Dito at saka doon. Yung kanyang mark dito. Bago tayo mag-adjust at sure tayo sa kanyang rocker arm. Okay. Sa mga rocker arm nyo mamaya, gumagalaw dapat yan. At, pero hindi gumagalaw yung ating valve dapat. Okay. Gumagalaw ang rocker arm pero ang valve hindi gumagalaw. Yung kanyang valve stem mismo. Tandaan natin yun mga ka-basic. Okay. So, alright. So, ngayon ay ikot natin ating makina. I-crank lang natin konti sa kanyang kickstarter. May push start to pero hindi natin pwedeng gawin yun. Gamitin yung push start. Okay, so crank lang natin para dahan-dahan. At masilip natin yung ating top dead center dito. Okay? So, dito sana tayo mag-iikot. Kaya lang wala tayong tools. Kaya kahit din huwag muna dito. Sa kuwan na lang natin, sa may kickstarter na lang natin. Okay? So, ayan. So, tingnan natin dito. Kailangan obserbahan natin. Ang titignan natin ngayon habang tayo ay kickstart natin yon, wala tayong kasama pero silip-silip na lang. Itong titignan natin dyan, top dead center, letter T at saka dito. Yung dalawang mark niya dito. Pag na-crank natin yon. Okay? Unti-unti natin i-crank. So, ito yung fire. And then, next dyan, yung letter T. Tapos, yung slot sa tabi ng T sa right side. Yun yung ating mark. Tapat natin dito. So, ako kasi mga ka-basic, super meticulous. Okay? Ako kasi talagang gusto ko yung tapat na tapat mismo yung letter T, yung slot dyan, saka dito sa kanyang mark dito sa engine, sa crankcase cover niya, dapat tapat na tapat siya para okay yung ating pag-adjust ng ating valve. Tingnan na sa ating sa taas natin mga ka-basic. Ayan, focus natin yan, yung ating mark ng dalawa. So level siya dito sa ating itong ating cylinder block. So, level na level siya. Kita nyo yan. Okay. Ganyan dapat. Mahalaga, yan. Yun. Yung mark dalawa yan, dapat lapat yan dito. So, makita nyo naman sa ating video, nakalapat talaga siya. Saktong-sakto dahil sakto dito sa ating mark dito. Yung T natin dyan. Yung ating slot sa may tabi ng letter T. Yan. So, tapat na tapat siya. So, wala nang problema. Mag-adjust na tayo ng ating valve. Okay? So, doon tayo sa kabila kasi mas may space doon. Hindi tayo makapag-adjust dito sa kabila tayo. So, kunin lang natin ng ating filler gauge natin. Doon tayo sa kabila. So ayan, dito na tayo. So itabi lang natin ng konti itong mga yung spark plug cap nya, yung high tension wire, tapos side lang natin to. Yan. So open na yung area natin. Bakit dalawa yung aking gagamitin na filler gauge, dalawang klase? Kasi yung isang klase wala siyang 0.12 mm. Yung isa naman wala din siyang, meron siyang 0.08, okay? Pero wala siyang 0.12 mm. So, ang stock nito mga ka-basic is yung sa stock ng ating Supremo, Honda Supremo ay 0.08 yung intake at saka 0.12 mm yung ating exhaust. Dito yung exhaust. So, check muna natin. Ako, check ko muna yung
bago ko say adjust kung talagang maluwag na. So i-check na natin. Sabi ko nga pala kanina, dapat gumagalaw ito. Yun, gumagalaw ang lawang, ang laki ng gap sa kabila. Gumagalaw yun, din yung rocker arm nya. Okay, so yun dapat mga kabasic, naka top dead center yan. Gumagalaw yung dalawang rocker arm natin. So yan, so 0.12, so may 7 siya, no? 0.12, meron pang 7 doon, pero okay lang yan. Sukatin lang natin na medyo higpitan natin konti yung kanyang friction, yung kanyang hugot dito, kasi hindi siya saktong 0.12 mm, okay? Ayun, so yung 0.12 mm na may sobra pa ay super lawang na. Tingnan mo sa exhaust niya, no? Super luwag yung exhaust niya. So yan ang ating i-adjust ng 0.12 mm. So ibalik lang natin yung stock ng ating Honda TMX Supremo. Okay? Yan. So luwag na luwag yung ating exhaust. Sensya nyo na, Christmas party pala ng mga bata dito. Okay? At saka 0.08 mm ito, isa sa intake. Try natin. So adjust lang kasi medyo masikip. So super luwag. Super luwag ang intake, super luwag ang exhaust. So ilan na kaya to? Baka ano to? 15 or more than pa. Try natin yung iba. So ito nga 0.17. Ang luwang. Kahit yung 0.17 ay 0.20 yata to eh. Yun, 0.20 yung inabot ng ating exhaust, na dapat ay 0.12 lang mm. Okay, naging 0.20. So kaya lagitik talaga siya sa mahabang biyahe. Okay, sa pag cold naman hindi siya malagitik. Pag humaba na yung biyahe mo, talagang lalagitik na yan kasi 0.20 ba naman mm, di ba? So sa kabila naman, ilan yung aabutin niya, check natin para may proof tayo na talagang lumuwag na at kailangan ng i-tune up yung ating motor. Yan, try natin yung 15. Kasi okay, so pasok ang 0.15 mm sa kanyang intake na dapat 0.08 lang. So napaka laki ng mga gap niya. So talagang kailangan ng i-tune up yung ganitong motor. Okay, malagitik na talaga to. So start natin na mag-tune up. So unahin natin yung ating exhaust dito kasi ito na yung mas malapit. Okay, so luwagan natin yung ating exhaust. 10 mm pa rin mga ka-basic. Yan. And then syempre gamit tayo ng tools, special tools. So higpitan natin konti. Yan. Double check natin. Ayun. Humahagod pa ba? Yun. Humahagod.
sa mga ganitong brand new, sa ganitong mga bago pa na motor, ibalik nyo lang yung standard na sukat nya. Dapat yung stock nya na clearance, yun muna yung i-tune up ninyo, yung gagamitin nyo na valve clearance, para kasi bago pa yung mga parts nya. So wala pang mga pudpud. Okay, so ibalik yun lang yung kanyang stock. Okay, so okay na yung ating exhaust. Okay, sa intake naman tayo. So ayun, natapos na yung ating intake valve. So napaka smooth na niya. So naibalik na natin yung stock ng kanyang intake, 0.08 mm. So ako mga kabasic, inuulit ko yung timing ulit at check ko ulit kung hindi ba steady ba yung kanyang valve clearance kanina, kung steady yung valve clearance niya, yung pagkatupi natin kanina, pag inikot natin ulit yung kanyang timing, yung top dead center, pag okay na siya at okay na siya, and then close na natin. So ulitin natin mga kabasic. So ulitin natin na i-check kung hindi siya nagbago, kung okay pa yung ating, kung okay pa ba yung ating na-adjust kanina. So okay, walang problema, hindi siya nagbago. Sa kabila naman, sa intake naman, so okay din. Okay, so okay na yung ating tune up sa ating motor. So babalik natin yung kanyang spark plug. Alis natin kanina para mas less yung compression niya pag tayo nagka-crank tayo, kasi ginamit natin yung crank, yung kickstart, para i-timing natin kasi hindi rin nabuksan yung kanyang dun sa kanyang magneto. So balik ko na mga kabasic, punas-punas, balik na natin. And then we're done. So ito na mga kabasic, yung ating tune up na Honda TMX Supremo 150. So pinainit ko na kanina, okay, yung kanyang makina, at pakinggan ulit natin para ma-satisfy tayo kung wala na ba yung lagitik ng ating head natin, yung mga valve natin, yung clearance ng valve natin. So malinis na. So yun mga kabasic,